Hi guys, good morning. Kagigising ko lang at napuyat ako kahapon. Galing ako kina Kuya John and Ate Kay. Ate Kay, salamat nga po pala. Ang dami nyo na naman pinabaon sa akin. Napakarami ko na naman pagkain dito. Thanks sa mga pabaon ninyo. Ang dami na naman. And then ito pa. Hindi na ako mag-grocery. May ulam pa, may pagkain pa. Napaka-bless ko talaga na nakilala ko to si Kuya Jan, si Ate Kay, sina Francis. Maraming salamat po sa napakasayang kwentuhan kagabi. And then yun nga, pagising ko, ang dami kong hindi ko pa nababasang messages. May mga nagpapatulong, malilipatan, etc. Sobrang dami, email and comments. So, ngayon po pag-usapan po natin to. Kasi kahapon may dumating ako ditong subscribers, basta hindi ko napapangalanan kasi nahihiya siya sabi niya pag naging maayos ang lahat gusto niya magpa-interview. So nagulat ako pagdating niya dito kahapon, may mga dala siyang, kasi galing din siya sa farm, so may mga syempre ganun naman dito talaga kahit ako pag galing tayo sa bakahan, may mga beef tayo na nai-share ko doon sa iba nating mga kaibigan, kakilala. So yung subscribers nating dumating is galing din sa farm, so may dala siyang something na galing din dun sa work niya. So yung mga kaya ang dami ko na rin pang ulam, which is i-share din natin doon sa iba nating mga kaibigan dito sa paligid. Well anyway, yun nga, inayos namin kahapon yung permanent residence niya. So dito na lang kami sa kwarto, inayos namin yung permanent residence application niya. Ang problema lang is yung sa ng pagbabayad ng payment. Kasi family of 5 sila. So inaayos nga namin kasi gusto niyang makahabol sa kanyang permanent residence application dito sa AgriFood Pilot. Well, yun nga lang guys, pagkagising ko ngayong umaga, ito yung bumungad sa akin. Deadline kasi nung AgriFood Pilot is until May 14, 2025. And nakalagay ngayon dito sa status is almost full. So 1,010 na lang po kasi yung application. Can you imagine? January pa lang ngayon, halos mapupuno na. Marireach na kagad yung quota na 1,010. Talagang ibig sabihin nito, marami ang naghahabol at nagmamadaling makahabol dito sa pag-apply ng permanent residence dito sa AgriFood Pilot. Kasi nga, sa dami ng napapauwi ngayon, napakahigpit po ngayon. Kaya nga sabi ko na dito kahapon, pilitin nating matapos yan at makahabol ka. Kasi nga baka mamaya kung kailang kumpleto na isasubmit na namin biglang mag-close. Yun nga lang ang problema nga kahapon na magbabayad na siya. Yung debit card niya, credit card ayaw i-accept kasi yung limit niya is mababa lang. So sabi ko tawagan mo yung bangko, i-try nating ipa-increase yung limit, baka naman pwede. So ginagawa na namin ng paraan para makahabol siya. Pangapaloon, hindi ko pa maluluto to, ang dami. Tapos yung rep namin, punong-puno na. Dami kong stock tuloy. Salamat doon sa mga sa mga dinala nyo, mga nagpunta dito. Salamat po. And then yun nga guys, gusto ko lang sanang i-share sa inyo itong wow, ganda ng panahon Nag-yelo na naman yung sakyan natin. Lamig. Nag-yelo na. Pero mainit, guys. Yung nagustuhan ko dito sa sa lugar namin sa BC Nag-yelo na yung mga mga liquid dito sa lupa. Ayan. Pero mainit. Pero ang pakiramdam is talagang malamig. Loko tong mga Mexican na to. Sinulatan yung sasakyan ni Johans. Lamig. Papainit lang tayo guys ng sasakyan. Kasi matagal magpainit ngayon kasi malamig Ay, lamig. Grabe, lamig. May gusto sana kasi akong i-share sa inyo. Well, dito na natin gawin sa sasakyan kasi magpapainit din naman ako. Para habang inaantay din natin kasi aakit pa ako. Ito nga pala, kasi maraming nag-message sa akin after kong ilabas yung video natin na hindi nga namin in-accept yung offer sa amin doon. So maraming nagtatanong baka daw pwedeng makuha nila yung contact doon. Nabanggit ko din naman po sa inyo na kaya hindi ko basta-basta na lang ma-share. Kasi the last time na ganun yung ginawa ko, ang nangyari, may mga kababayan tayo, sinabi ko na ang preferred nung farm na ganito, na ganyan ay may experience. Marami pong nag-i-email mga walang experience at may mga pumupunta pa na walang experience. So hindi maiwasan na parang naiirita yung employer na sinabi ko na nga may experience yung kailangan ko, ba't ang kukulit ba nitong mga to? So dahil nangihinaya nga po ako dun sa offer na yon, which is dalawa kaming kailangan na kukunin.
Nag-isip ako, sabi ko, sino ba ang may experience na dairy farm? Wala talaga akong maisip. Ngayon, nag-decide ako, sabi ko, tatry ko, baka naman, may chance, baka lang. Kasi marami din po sa akin nagsasabi dito, hindi ko na rin mabilang. Kaya lang kung titingnan ko po, sino yung nasa pinaka-critical situation, yung talagang alanganin na. Binabalanse ko po kasi kung halimbawa mayroong isang lumalapit sa akin, maayos naman, may trabaho pa naman siya, marirenew naman, gusto lang lumipat, siyempre uunahin ko po yung talagang alanganin na. So naisipan ko po yung isa, kinontak ko po yung isang kakilala ko dito na nagsasabi sa akin na hindi na siya i-renew, food counter po siya, nanganganib na 8 months na lang siya. Kaya lang nakabook na siya ng ng bakasyon, manganganak yung asawa niya. So sabi ko sa kanya, baka gusto mong i-grab to, pero hindi pa sure, 50-50, itatry lang natin. Sabi ko, ito yung plano ko. Pupuntahan natin yung farm, sasabihin ko na hindi na kami tutuloy, and baka pwedeng ikaw na lang yung i-accept, and then igagaranti ko na lang na kaya mo yung trabaho kasi alam ko naman na masipag ka, ganang-ganan. So ako nang babaka pa na lang kita. So we will try our chance. Hindi ko sure, sabi ko. Hindi natin sure kasi talagang sinabi naman sa akin, aminado ko na ang preferred nila is my experience. Pero sabi nga nila, iti-train pa din naman daw nila. So hindi pa 100% sure na talagang i-hired siya. Pero at least we try. Kumbaga, pagbalik ko doon, sasabihin ko, ma'am, pasensya na, hindi ko ma-accept yung offer nyo kasi nga nagkausap na kami ni boss na mag-i-stay na lang kami dito. So ito, may kasama po ako, makakapag-start na siya kagad-agad. So gano'n na lang plano ko. And then dahil dalawa nga yung kailangan niya, may kinausap pa din ako na asawa ng friend ko dito lang din sa BC, parting Richmond, which is before nabanggit na niya sa akin na prepared talaga niya na umuwi na lang, mag for good na sila kasi talagang hindi maganda yung naging kapalaran nila dito. So uuwi na lang silang mag-asawa. So sabi ko, baka gusto mong itry pa rin yung asawa mo, at least magkaka-LMIA, so hindi na kayo uwi. Pero decided na talaga sila na uuwi, ayaw talaga niya. So both of them are nakabook na po ng bakasyon ngayong February, which is yung isa student na may asawang open work permit, na plano ko nga sana mag-start dito, makakuha ng LMIA, at yung friend ko na nasa food counter, nakabook na rin po ng bakasyon kasi manganganak yung asawa. So sabi ko, alanganin. Kasi sabihin na natin ganun, pumayag, o sige, accept ko kayo. At least nagtry tayo. Kung wala, edi wala talaga. Hindi 100% sure. At least nagpunta tayo, tinanong natin kung pwede, makakapag-start na to right away. Kaya nga lang, ang problema, sabi ko, if ever naman na talaga i-accept kayo, and then may plano pala kayong magbakasyon, nakakahiya lang. Kasi ang gusto nga nila, mag-i-start na kagad right away, and then kayo babanat ng bakasyon kagad. After 2 weeks, after 1 month, magbabakasyon kayo. So nakakahiya lang. So binigyan nga po niya kami ng 1 week to decide kung igagrab namin yung offer nila. And then dahil wala nga akong maisip na kung sino ba yung talagang ikarapat dapat. And pasensya na po talaga kayo. Sa dami po nang nababasa kong comment, sir, ako na lang, sir, baka pwede kami ganito ganan. Ang totoo lang po, ang dami ko kasing na-experience na talaga dito na mga hindi natin personally kakilala. Yung iba, ito, may share pa ako sa inyo maya-maya lang. Abangan nyo to. May nakausap din ako na nagpapahanap ng worker. Ang problema nga ay kailangan din na experience kasi yung mga ipinasok daw niya na sabi, kaya po namin yan kahit na ano po, basta magko-working permit. Ang ending, nagsilayasan din po. Kaya sana maunawaan nyo din po ako kung bakit talagang pinipili ko din po muna bago ako mag-recommend, kasi nakakahiya lang din po kung ganun po yung magiging karanasan ng employer na pagkakuha ng working permit ay lalayasan na naman. So I decide na mag-email na lang po doon sa employer kasi nga sabi ko, hindi din naman namin maigagrab, nag-aantay siya ng sagot sa amin. So sabi ko sa email, salamat po sa offer, hindi po namin niya maigagrab, but for in the future, kung halimbawa mangailangan po kami at open pa yung inyong position, baka sakaling pwede pa rin kami. So ang reply naman po niya, hopefully in the future kung sakaling bakante ka, you can visit our farm, sabi naman po niyang ganon. And then nakita ko naman po ngayon na nakapost din naman pala sila sa mga job site dito like Jobbank and Indeed. So sabi ko, i-share ko na lang po sa inyo. At least, total, naka-open naman din pala. Mabuview nyo din naman po sa Google. So, kayo na po, it's up to you to decide kung pupuntahan nyo, applyan nyo, papasahan nyo sa email or kung saan po. But sinasabi ko nga po sa inyo, nung nagkausap po kami, ang preferred daw po nila is my experience. Kaya lang po talaga gusto ko lang itry yung chance ng mga kaibigan ko na nakakaawa, hindi na marirenew, na gusto ko sanang samahan doon. Dahil, kumbaga, inaantay nila yung sagot namin. So, pagpunta doon, may kasama ako, ma'am, hindi kami matutuloy, baka sila pwede.
Sila po ay walang experience pero they are willing to start. Yun po, yun ang plano ko sana. Kaya nga lang, wala na. Dumating na yung ikang palugit sa amin na 1 week lang daw to decide. So nag-email na po ako doon. Ngayon, ibibigay ko po sa inyo yung farm para po kayo na po. Kasi may mga kababayan for sure tayo na nasa ganito ding klase ng trabaho na naghahanap ng baka sakali na malilipatan. So i-search nyo po ito sa Indeed. Farm worker Elmido Farms in Chilliwack, BC. Ang offer po nila dito 17.40 to 20 per hour. So ito po, basahin nyo na lang po. Ilalagay ko ngayon sa screen. Nandiyan po yung duties and responsibilities, requirements. So located lang po siya dito sa Chilliwack. Sa mga kapatid ko, kababayan natin na may experience po sa dairy farming, pasahan nyo po yan. And take note guys, yung mga kababayan natin na wala po talagang experience, pakiusap, huwag nyo na pong kulitin kasi yung mga ibang employer naiirita po pag nakalagay na nga po dyan yung requirement nila with experience and then papasahan nyo po ng papasahan or pupuntahan nyo pa ng personal, ay yung iba po ay talagang naiirita. At doon naman po sa mga kababayan natin na nagbabaka sakali maghanap ng malilipatan, yung mga hindi na marirenew, yung iba naman na may experience sa farm. Kasi the last time I talked to Kel Hansen, galing po kami doon sa opisina niya. Kinausap po namin siya ng personal, tinanong ko kasi sabi ko ang dami kong kakilala, kaibigan, mga dating katrabaho, mga kasama from Taiwan na dumating dito na matatapos na yung working permit, hindi na din sila i-renew. Baka sakali naman na may offer ka sa kanila na trabaho kahit na anong position, sabi kong ganon. Ang sagot po nila sa akin, mayroon daw siya doon is farming. May farming daw siya doon unless they have a working experience. Yun po ang sagot niya sa akin. Malinaw, they have a working experience. So sabi ko, paano ka ako yung mga kaibigan ko na nasa food counter na hindi na i-renew? Baka sakaling may available ka para sa kanila. Ang sagot po niya sa akin, ito po, malinaw po yung sagot niya sa akin. Pasensya na Ferds, pero ang dami na ditong food counter na hindi na nare-renew at yung iba ay umuwi na. Madami din nagme-message daw sa kanya ng mga dating, yung mga past client niya na pa-expire na yung working permit na hindi na marirenew, baka daw sakaling may available pang uli na food counter na malilipatan kahit other province, kaso wala nga daw po. So kung sakaling may mga kababayan po tayo dyan na naghahanap ng malilipatan sa farm or may experience sa farm, ilalagay ko po ngayon dito sa screen yung contact ni Kel Hansen. Ayan po yung contact niya, Evolve Immigration Services Limited. Nadyan din po yung kanyang address, email, and contact number. So kayo na po ang bahalang makipag-usap sa kanya at magtanong sa kanya kung sakaling may available po sa kanya na trabaho kayong makukuha. Actually, marami na po tayong subscriber na nakasubscribe po dito na ibinato ko sa kanya at yung iba nag-inquire sa kanya na nakakuha po ng trabaho. Nababasa ko po sa comment na Sir Ferd, salamat, doon po kami nakakuha sa inirefer ninyo na consultant. May mga available jobs po siya para sa amin. And maraming salamat nga din po pala doon sa mga ilang kababayan natin na nagsishare ng mga available jobs para sa ilang mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho na PR na po dito na walang mahanap na trabaho. Ito, basahin ko lang sa inyo guys, isingit ko lang. Nag-email siya sa akin, si Vero Pin. Sabi niya, "Hi Ferds, I'm one of your YouTube viewers. Wondering if you know a guy looking for work? Sorry, must be a permanent status. A friend of mine looking for a maintenance guy for the buildings he managed by main and second area in Vancouver. Basic work in painting, electrical, plumbing, power washing, etc. Someone who is willing to work and be trained. Full-time work from 10 to 7 schedule, I think 25 per hour. They can send me the resume that I can pass along. They can message me via Facebook, Veronica Pinogwar, or this email address. Cheers." So, may mga kababayan po tayo siguro dito. May nababasa ako dito kasi sa YouTube natin ng mga nagko-comment na permanent resident na daw sila, wala silang mahanap na trabaho. So hopefully may tamaan sa inyo dyan na ito, pasok dito sa qualifications na hinahanap ni ate. So check nyo na lang po yan, baka makatulong do sa mga kababayan natin na permanent resident na dito na walang mahanap na trabaho, na nahihirapan pa rin makahanap ng trabaho. And i-share ko na lang din guys ito, yung sinasabi ko nga sa inyo, kaya medyo hindi ako makapag-recommend. Pasensya na po kayo. Kasi nung mga nakapanood nga ng video natin nung nakaraan, nasabi ko, nagtitingin-tingin ako ng malilipatan. Akalain nyo yun na may mga nagme-message sa akin na nag-o-offer. So may tumawag, ito, may mga ilan tayo nakausap. Ito, ang hanap naman is
poultry farm. May message ako ni Francis, pinorward niya sa akin yung isang kaibigan niya na sabi, Perds, kontakin mo ako, ipapasok ka namin sa farm. I had to refuse the offer kasi nakwento ko na rin sa kanya na okay na po kami dito. Pero sabi nga niya, kailangan daw nila dun sa farm ng worker. As a poultry farm po ito ha, poultry farm. Kaya lang nung isiningit ko sa kanya, sir, baka naman pwede. May mga friend tayo, kaibigan, kakilala na hindi na marirenew, baka pwede diyan sa poultry farm. So ito na nga po. Ito po yung reason kung bakit even ako nag-aalangan din na kung sino-sino na lang basta-basta yung mga gusto lang makalipat, makarenew or makahanap ng maipasok, ma-recommend, ganon. Kasi hindi lang po, not once, not twice, napakaraming beses na po. At even dito sa farm namin, dati may dumating dito from fish factory na 6 months lang sila, nakahanap siya ng working permit dito. Can you imagine, paglabas ng working permit, actually, hindi pa nga namin nakikita yung working permit niya eh. Pag-approve pa lang, pag-approve, hindi pa nahahawakan yung working permit, lumayas na. Lumipat ng Alberta. So nakakahiya lang po. Alam niyo po yun, nagamit lang ang farm, inisyuhan ka ng LMIA, working permit, and then gano'n. So nakakahiya lang po. Kasi kapag hindi natin talastas or kakilala ng lubusan yung ating i-recommend, hindi natin alam yung takbo ng utak niyan. May mga pagkakataon dito na sasabihin nila lahat ng matatamis sa salita, loyal po ako, kaya ko po yan, lahat po gagawin ko para lang po magka-status, and then after that, pag may magandang offer sa iba, lumilipat. So sabi nga po sa akin ito ilalagay ko na lang po lahat sa description below ha. Kasi nakakahiya naman po na yung number niya ilalagay ko sa screen. Kasi syempre for privacy po nung tao na baka mamaya naman sabihin na pinaghalandakan ko na yung kanyang contact number. Tapos biglang kukontakin siya ng mga taong walang experience. Ilalagay ko na lang po sa description below kung gusto nyo pong kontakin tong mga taong nabanggit ko sa inyo. Yung sa Elmido Farm, yung kay Kel Hansen na consultant, at saka ito nga pong nabanggit ko sa inyo na poultry farm, ilalagay ko po lahat yan sa description below. Doon nyo na lang po i-check. Hindi ko na po ilalagay dito sa screen. Ngayon, ito nga po napag-usapan namin ni Sir Jason. Sabi niya, Perds, kayo sana yung preferred namin kasi may experience kayo sa farm. Sabi ko, sir, baka pwede yung mga kasama ko na kakilala ko dito na hindi na marirenew. Sabi niya, sensya na Perds ha. Marami din kasi kaming experience na pagkakuha ng working permit, umaalis na or lumilipat na, yung iba tumitigas ng ulo. At saka nahihirapan daw silang i-train. Unlike daw talaga nung may experience na, kaya prefer daw nila yung may experience. Sa totoo lang po ito, ang paniniwala ko po niyan, base lang po to sa experience ko, may share ko lang din sa inyo. Kagaya po namin, wala kami experience dito, natanggap po kami. Makakatulong po yung paglapit nyo sa mga taong taga-simbahan dito or may mga kakilala kayo na magre-refer sa inyo, mga ganun po ba, nang mapapasukan, malilipatan. Malaking tulong po yun dito. Sa totoo lang, yung sinasabi nila dito na backer, palakasan o referral, until now po it's working. Talagang yun po talaga yung kailangan dito. Kasi minsan talaga kahit na preferred nila yung may experience, kung may magbaback up sa inyo, ay talagang kahit papano may chance na makalusot. Madalas ko nababasa sa mga comments dito sa YouTube channel natin na maraming salamat po Sir Ferds, dahil sa video nyong ito gumaan yung loob ko. Akala ko ako lang yung nakakaranas ng ganito, marami pa palang mas matindi yung pinagdadaanan sa akin. Sa mga pinagdadaanan ko, may mga kaibigan tayo na hindi na ako itinuring na iba. Actually, tinuring nila akong pamilya at nagpapasalamat ako. Napaka-bless ko na natagpuan ko tong mga ganitong klase ng tao na itinuturing akong kapamilya, hindi higit pa sa kadugo. Talagang naramdaman ko yung pagka-genuine ni Ate Kay, ni Kuya Jan. Talagang they are always there for me. Pag ako nag-iisa po, hindi kasi lahat ng pagkakataon ibinablog ko. May takbuhan akong kuya, may takbuhan akong ate. Sila yung iniiyakan ko pag may mabigat na. Talagang mahal na mahal ko yan, si Kuya Jan, si Ate Kay. And napaka-bless ko. Thank you Lord, binigay mo sa akin si Ate Kay at saka si Kuya Jan. Sa kanila ko naramdaman yung mga sinasabi nga ng karamihan na maging blessing ka lang sa iba at may darating na blessing sa'yo si Lord. So parang feeling ko, ito yung blessing na binigay sa akin ni Lord. Yung makilala ko tong mag-asawang to na napakabuti po talaga sa akin. I feel like I'm home. Ayun, parang sabi ko nga, parang alam mo yung feeling ko talaga nakatagpo ko ng tunay na pamilya. So maraming salamat ulit Kuya Jan, Ate Kay, mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po Francis, kay Kuya Bong, nanamit ko, ganda ng boses mo, maraming salamat. Kay Kuya Chris, sa inyo po lahat, sa buong family ng pamilya Alquiros, mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po na lagi kayo nandiyan para sa akin. God bless you po. Naway pagpalain pa po kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Napaka-bless ko talaga na na-meet ko kayo. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo guys sa mga kababayan na natin naghahangad makarating dito sa Canada. So hanggang sa muli, kita-kits sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.